Mga kababayan ko, good morning po. Alvin Almonte Torrero po, dating Secretary General ng Anak Pawis at organizer po ng Kabataan Party List sa Kalunsuran at nung malaon ay naging giyang pampolitika po ng New People's Army sa Kanayunan. Ayun, bibigyan po natin ng linaw yung iba po nating taga-subaybay na nagtatanong po sa atin, sino raw ba talaga itong si Alano, si Alisa, Alano at si Lidesma. Sinasabi po kasi ng human rights ay sila daw po ay ng Communist Party of the Philippines, sila daw po ay hindi combatant. Sila raw po ay mga sibilyan. Oh, no, 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 no. Ganito yan, mga kababayan ko. Bibigyan po natin ng diin o linaw ito pong bawat katanungan po ng iba po natin mga kababayan. Kasi sinasabi po ng human rights ay violation daw po ito sa Karil, ha? Sa Comprehensive Agreement ng International Humanitarian Law, yung ginawa daw po ng Armed Forces of the Philippines, yung pagpatay sa sibilyan. Ito po ang tagon ko bilang isang dating rebelde na nagbalik loob sa ating pamahalaan. Yan pong dalawang yan ay hindi ordinaryong NPA. Hindi po ordinaryo yan. Sila po ang gumagawa ng batas na pabor sa kanila pong mga miyembro diyan po sa Communist Party of the Philippines. Sila rin po yung nagno-nominee diyan din po sa Kabataan Party List para sabi nga po natin ay syempre gawin yung batas na nararapat para sa kanila po mga miyembro diyan po sa Communist Party of the Philippines. Sinasabi ng human rights advocate na ito daw po dalawa ay sibilyan. No, hindi po. Nung sibilyan, nung pumunta yan diyan sa taas. Sibilyan yan nung pumunta diyan sa taas. Walang hawak na baril. It's either na yan po ay naipit. At yan po ay sigurado nag-exposure nung kanila pong anniversary. 47 anniversary ng New People's Army dyan sa Negros. Yan po ay maaaring nagkaroon ng exposure risk or TOD. O nag-tour of duty na ang dalawa na yan. Ano ba ang gawain ng political officer? Sila yung gumagawa ng batas diyan sa Kongreso. Sila yung gumagawa ng batas na pabor sa Communist Party of the Philippines. Hindi pabor sa mga mamamayan. Pabor sa kanila pong mga miyembro. Lilinawin po natin yung sinasabi po at haka-haka po na iba na ito daw po dalawa ay biktima ng Armed Forces of the Philippines. At ito daw pong ginawa ng Armed Forces of the Philippines ay labag sa Karil o sa Comprehensive Agreement ng Humanitarian Law o ng International Humanitarian Law. Dahil pumatay daw ang atin po mga kasundaluhan ng dalawang sibilyan. No! Hindi po sibilyan yan. Yan po ang matataas na opisyal ng Communist Party of the Philippines. Ang mga kagaya po niyan, sila na Renato Reyes, yan, Tere Redon, yan. Sila po ang mga kagaya ng mga iyan. Na hinihintay natin na umakyat din itong sila Renato Reyes daan sa hukbo at humawak din ng armas. Ito yung mga tagpo na hinihintay po natin. Tatapang na tatapang, sumisigaw ng kung ano-ano sa lansangan, pero nung humawak na ng armas ito. At sabi nga natin, palalabasin na sibilyan nung mamatay. Yan po dalawang yan ay matataas po ang katungkulan sa CPP and PANDF. Sila po yung humahabi ng batas na pabor sa kanila pong mga membro diyan po sa Communist Party of the Philippines. Kaya tayo, bilang isang dating rebelde na nagbalik loob sa ating pamahalaan, supalpal na naman sa atin itong ginagawa po. Sinusupalpal ko itong human rights na sabi nga po natin ay gumagawa na naman ng mga palusot. Alam nyo, itong mga palusot ng human rights ay hindi na po ito katakataka. Sapagkat yan pong inilalabas nila, gusto marahil nila na ilabas yan eh. Yan dalawa, yung bangkay nila. Kaya yan ay pinilalabas na sibilyan. Siyempre, bibigyan po ng parangal ng mga kasama yan eh. Sasabihin ay martyr. Nagbibigay na nga po sila ng mga parangal ngayon eh kay Alisa, kay Alano, at dyan kay Lidesma. Nagbibigay na po ang mga dating kasama ng mga parangal dyan sa dalawa na yan. Ay paano naman yung mga ordinaryong hukbo? Paano naman sila? Paano naman sila?
O, kawawa naman yung ordinaryong mandirigma ng New People's Army. Itong dalawang ito ay sikat na sikat at gustong-gustong marahil na ilabas yung kanila pong mga bangkay diyan po sa area po, sa Negros. Kaya nag-iingay itong human rights at hinahanapan ng butas itong atin po mga kasundaluhan diyan po sa Negros. Pero ako po bilang isang dating rebelde na nagbalik loob sa ating pamahalaan, wag na wag niyo pong ibibigay sa kanila pong mga pamilya, sa kanila pong mga kasamahan, yaang dalawa na yan, dahil gagawan po nila ng mga propaganda yan. Diyan na po sila magkakaroon ng mga propaganda, palalabasin na kung ano-anong ginawa ng tropa, wag na wag gagawin ng tropa na ibigay ang mga bangkay ng dalawa na yan sa kanila pong mga kasamahan. Yan po yung akin pong advice. Ayun, may nagtatanong sa akin, ano raw ba ang posisyon nitong dalawa? Ang posisyon po ng dalawang yan ay PO o Political Officer ng New People's Army. 'Di ba? Mataas ang pwesto. Ano ba ang gawain ng political officer? Siyempre, sila yung kumakausap kay mayor, kay congressman, kay kagawad ng bayan, at sa iba pang mga LGUs na kanila pong mga alliance dyan sa Negros. Ito pong dalawang ito ang kumakausap sa mga iyan para makakuha ng simpatya at na makakuha ng mga rekursong pandigma, mga rekursong kagamitan sa mga yung mga sabon, mga pagkain, mga bigas-bigas. Sila po yan. Sila po yung kumakausap sa ating pong mga local LGUs diyan sa Negros. Yan po ang gawain ng political officer, ang makipag-join at makipag-alyansa sa mga local government diyan po sa Negros. Yan po ay matataas na ranggo. Yung PO yung PO ay matataas pong ranggo ng New People's Army. Kaya paano mo sasabihin human rights na itong dalawang ito na inilalabas nyo ay sibilyan at hindi kumbatant ng CPP? Katarantaduhan yan. Marami po tayong kasama na political officer at political instructor. Ako po bilang isang GP o giyang pampolitika ng isang larangang gerilya dito po sa lalawigan ng Quezon ay pinabubulaanan yang sinasabi po ng human rights na itong dalawang ito ay sibilyan. Hindi po yan sibilyan. Yan po ay matataas ang katungkulan. Yan po ay mga political instructor ng New People's Army o ng CPP, NPA, NDF. Yun, nawa po ay nagkaroon ng kaliwanagan yung mga nagtatanong sa atin sa Facebook na kung ano raw ba itong dalawang ito, ano ba ang talagang totoong pagkatao nila, ito ba civilian o armado talaga. Ito po bilang isang dating rebelde na nagbalik loob sa ating pamahalaan, ito po yung tugon natin. Hindi po yan ordinaryong rebelde o NPA. Sila po ay mga political officer ng New People's Army.